in humble adoration. Okay, isang magandang gabi pong muli sa ating mga minamahal na kaibigan. At doon po sa ating palaging nakikinig sa programa pong ito, nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ang sumainyong tahanan. At kung kayo po ay may ginagawa sa oras na ito, maaari pong isang tabi muna at tayo po ay haharap na namang muli sa isang pag-aaral na kung saan ang lahat ng ating kagulumihanan sa buhay, sa ating mga puso't isipan ay bibigyan ng katugunan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ito pong muli ang inyong programang laging pinapakinggan tuwing linggo, ang Back to the Scriptures. Ito po ay sa talapihitang DWBL 1242 AM Radio Station. DWBL 1242 AM Radio Station. At para po doon sa mga nagnanais pong magtanong, ay ipagkakaloob po ng ating kasamang kapatid si Sister Sheila Torrio ang mga numero upang kayo po ay mabigyan ng kasagutan sa inyong mga katanungan. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0998-179-8755. Yan po ay smart. Ulitin ko po, 0998-179-8755. At sa 0923-424-7330, 0923-424-7330, o maaari po kayong tumawag mamaya po after po ng aming discussions sa 631-2647, 631-2647 or sa 631-2646. Okay, maraming salamat Sister Sheila. At gaya po ng dati, doon po sa kakabukas lamang ng kanilang mga radyo, ito po ay part 2, Brother Ronald, ano? Part 2 ng ating pag-uusap tungkol po sa anong kaibahan o kahigitan ni Jesus Christ sa mga ibang religious leaders. At ipagpapatuloy po natin ang ating paksa. This time, ito po yung Jesus and Muhammad, part 2. So kayo po mga kaibigan ay aming inaanyayahang tumutok. Samahan po kami sa loob ng isang oras at ang kapayapaan ng Panginoon ang sumainyong lahat. At gaya po ng dati, tayo po ay pangungunahan ni Brother Ronald sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat o aming Diyos, aming Ama. Kami po ay iningatan niyo muli upang kayo ay mapaglingkuran namin sa pamamagitan po ng programang itong Back to the Scriptures. At kami po ay humihingi ng basbas at patnubay ng banal na Espiritu na pakisuyo po ang programang ito ay maging blessing sa amin pong mga tagapakinig. Handaan nyo rin po ang puso at isipan ng aming mga listeners kahit saan man po silang sulok ng mundo ngayon, pagpapalain po sila ng mga katotohanan na kanilang matututunan at maitaas nawa ang inyong pangalan. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kumusta kapatid na Ronald? Ito, sa tulong ng Panginoon ay tayo ay nananatiling malakas at buhay at masigla sa ating pananampalataya, no? At lalo kang gumagwapo, Brother Ronald. Ganun ba? Gusto ko yung aura. Yung aura ngayon. Iba ngayon, ano ha? Ganun talaga, pagka nagpapabata talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Amen, totoo po yan. Kaya pag mayroon tayong Panginoon, worry-free. Yan ang mangyayari. Ikaw, Sister Sheila, kamusta ka? Mabuti naman po. Lalong gumaganda rin si Sister Sheila. Salamat kasi po. siya ay God. nagpapagamit sa Panginoon. Amen. Okay, doon po sa mga nais magtanong, muli po aming ipinababatid na ating patapusin lang muna yung presentation ni Brother Ronald para wala pong interruption at hindi po kayo mabitin sa mga kasagutan. Okay. Okay, Brother Ronald, napakaganda ng ating pag-uusapan, no, sapagkat ito po ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Kaya kayo po ay tumutok. At yun na nga po, kino-compare na natin si Jesus Christ kay Muhammad. Maraming bumabangong tanong, di ba, na kamukha nitong ganitong katanungan at kaisipan. Pareho ba ang Diyos na ipinakikilala ni Jesus sa Bible at sa Quran? Maganda yung question na yan, ano? Unang-una, importante na atin pong sagutin yan. Kasi marami ang naniniwala kasi na si Jesus Christ at si Muhammad na kinikilalang propeta ng ating mga kaibigan na Muslim ay pareho lang silang propeta daw. At since pareho silang propeta, ibig sabihin ay iisa lang ang kanilang misyon. At iisa lang din ang kanilang Diyos na sinasamba
at ipinapakilala sa mga tao. Pero atin pong susuriin yan. Ano? Babalik tayo sa tinatawag na ebidensya at katotohanan. At hindi po para siraan ang sinuman o para po pasakitan ng sinuman. Ang atin lang pong sinasabi rito ay katotohanan. At alam po natin, hindi kasi pwedeng maging tama yung magkaibang relihiyon. Ano? Hindi pwedeng maging tama ang lahat ng relihiyon at pananampalataya na nagsasabing naniniwala rin kay Jesus. Tama yon. So, narito po tayo, kaya nga nag-aanyaya tayo, kapatid na Robert, at na bumalik tayo sa kasulatan para atin pong matiyak kung yung bang pinaniniwalaan natin ay tama o totoo. Oo, kasi mahirap na dahil merong warning din po sa Biblia na merong mga ngaral ng ibang Jesus. Totoo yun. Di ba? Binanggit ni Apostol Pablo yun. Binanggit ni Apostol Pablo yun sa 2 Korinto 11:4 na mga ngaral ng ibang Jesus. So, ito pong Jesus na ating itinuturo dito sa ating programa, ito yung Jesus na nasa Biblia. Nasa Biblia. At ito po ang Jesus na magbibigay at may dalang kaligtasan sa atin. Ano ho? Kaya dun sa tanong ni kapatid na Robert, napaka-importante na ito ay ating masagot. Unang-una ay naniniwala po kami na hindi po pareho actually yung Diyos na ipinapangaral o ipinapakilala ni Jesus at ni Muhammad sa Quran. Kasi napaka-importante itong isa sa mga pagkakaiba nila. Unang-una, sa pangalan pa lang ng Diyos ay magkaiba na. Sa pangalan pa lang, kung ating babasahin, ang madalas na kino-quote ni Jesus Christ pagkating siya'y mangangaral ay yung Old Testament. No? Pagka binasa natin kasi ang tinatawag na New Testament o yung Old Testament na sinasabi na ito ang Biblia actually ni Jesus at ng mga apostol na ginagamit. Kaya kung gagamit sila o magko-quote sila ng scriptures, of course, ang kanila pong gagamitin is the Old Testament. For example, dito po sa Marcos 12:29, sabi rito, sumagot si Jesus, ang pangunahin ay pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Diyos ay iisa. Alam po natin na ito pong sinabi at sinipi ng ating Panginoong Kristo ay ito yung Shema ng Israel o yung sinatawag na kanilang everyday nire-recite sa kanilang pagsamba sa Old Testament, no? Na pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At kung atin pong titignan sa mas malapit na Hebreo, yung salitang Panginoon doon ay ang ginamit doon ay yung tetragrammaton o yung tinatawag na 4-letter name, the holy name or the sacred name of God na mas kilala sa tinatawag na Yahweh. Kaya nga pagka binasa natin yung sa Magandang Balita Biblia, yung Deuteronomy 6:4 na pinagsipian ni Kristo kung sino yung Diyos na kanyang pinapakilala, ang sabi ay dinggin nyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Si Yahweh lamang. Oo, napakaliwanag, ano? Na yung Diyos na pinapakilala ng ating Panginoon Kristo ay si Yahweh. Alam niyo kapatid, mga kaibigan, sa akin pong personal na pagsusuri at pag-aaral sa relihiyong Islam, nung ako po'y nasa Middle East, for 7 years ako po'y nag-aral, sinubukan ko rin naman na basahin yung banal na aklat ng Islam para gusto ko rin na malaman at makilala yung Diyos na pinapakilala ron. Maganda yung ganong attitude mo na nagsusuri ka, hindi yung basta... Oo. At alam mo ba kapatid na Robert, doon sa 114 na chapters ng Quran sa kanilang holy book, ni minsan hindi ko nabasa yung pangalang Yahweh o yung tetragrammaton na pangalan ng Diyos. Yung YHWH. Na YHWH. Hindi ho yun therefore, ang Diyos na pinapakilala. Actually, ang pinapakilala nilang Diyos doon is, yung name is Allah. No? So, hindi siya yung Diyos na Bible. In fact, mayroon pang warning po sa Old Testament. No? Actually, ang Old Testament, tinatanggap po yan ng mga kapatid natin na Muslim na ito'y Torah, kung tawagin nila part ng Torah o yung Law of Moses. No? Meron pong babala po kasi ang Torah sa Deuteronomy 18:20 may kinalaman sa pangangaral sa ibang Diyos. Ang sabi po rito sa Deuteronomy 18:20, ngunit ang propetang magsasalita ng salitang may kapangahasan sa aking pangalan na hindi ko inutos sa kanya na kanyang sabihin, magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang yon ay mamamatay. So, mayroong warning. Napaka-importante pala na yung totoong propeta ng Diyos, kailangan, yung Diyos na ipapakilala niya
yung Diyos na tunay na totoo. Tunay. Oo, Yung tunay. kasi may warning dito na malupit nga ang parusa papatayin ng Diyos Seryoso. Sino daw yung propeta na magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos? Ibang mga Diyos. Oo. Alam nyo ba, mga kapatid at Sister Sheila, Brother Robert, at sa ating mga giliw na tagapakinig, ito po ay hindi namin imbento. Pagka pinag-aralan natin, Brother Robert, yung pangalan ng Diyos ng Islam na si Allah, actually meron siyang katunog sa Hebreo, Allah, pero isang letter L lang. Yung Allah kasi sa Quran, dalawa. It's a name, it's a noun. Sa Hebrew, merong pangalang, pagka tinignan mo ang Hebrew Bible, merong ang Allah doon, pero hindi name yon. Ang ibig sabihin ng Allah is iyak, umiyak, sumpain o sumumpa. Hindi siya pangalan, kundi yun ang ginagamit na word na it's a verb, na ibig sabihin manumpa, sumumpa, at malungkot. Tumangis. Yun yung binabanggit doon. Oo, hindi siya ginagamit na pangalan ng Diyos ng Israel. Yan ang malinaw. Oo. At kung atin pong titignan sa mga encyclopedia, kagaya sa Encyclopedia of Islam, na ito po ay nung ipinablish noong 1913, Volume 1, page 302, kung saan nanggaling at kailan ginagamit itong pangalan na Allah. Sabi rito, sa Encyclopedia of Islam, the Arabs, before the time of Muhammad, accepted and worshipped after a fashion a supreme God called Allah. So, ibig pala sabihin, yung mga Arabo noon, bago pa ipanganak yung propetang nila na si Muhammad, ay meron na pala silang kinikilala yung mga pagan Arabs noon, na Diyos na ang pangalan daw ay si Allah, supreme God called Allah. Oo. Sabi kasi dito rin sa Encyclopedia of Islam sa Volume 1, page 406, bakit tinawag na Supreme God si Allah during the time? No? Wala pang Islam noon, wala pang Muslim noon. Sabi rito, Allah was known to the pre-Islamic Arabs. He was one of the Meccan deities. Isa siya sa mga Diyos. Kaya pala Supreme. Kumbaga, isa si Allah sa maraming Diyos noon na kinikilala sa Arab, pagan Arabs, bago pa yung magkaroon ng Muslim or Islam. Sinasamba siya as one of the pagan gods. Actually, kung babasahin nyo sa history, ay meron 365 gods na sinasamba sa ancient Arab noon. So, bawat araw, ibang Diyos. Pwede kang, iba-iba ang Diyos mo bawat araw. At nung time na nga na dumating si Propeta Muhammad, ito yung magandang nagawa ni Propeta Muhammad. Kasi, siya yung propagator ng monotheism. Isang Diyos lang. Na isang Diyos lang. Yun ang pinakamaganda sa ginawa ni Muhammad. Kasi tinuruan niya ang tao na dapat kikilalanin Diyos. Isa lang. Tama naman yun. Oo. So ang ginawa niya, sinira niya yung pinaka-temple, kung tawagin Kaaba. Actually, yung bato na yun, temple, andun ngayon sa Saudi yun. Yun yung iniikutan nila yearly. Yung annual Hajj, nila. Nag-Hajj sila. So, nung winasak itong mga Diyos-Diyosan, yung 364, itinira nila yung isa si Allah. Ayun. But the point is, ang nabago lang yung bilang ng Diyos, but the God of the pagan was still there. Hindi pa rin yun yung tunay na Diyos. Kaya hindi pwede, yun ang sabi. Kaya nga sabi rito ng isang libro na Islam, Beliefs and Observations, no? Na page 28. There is no reason therefore to accept the idea that Allah passed to the Muslims from Christians and Jews. So yung palang Diyos, hindi galing sa mga Christians na pinangaral sa Arabo. Hindi rin galing sa Hudyo. Kundi galing sa pagan. So therefore, tama nga na iba yung Diyos na kinikilala nila, pinapakilala ni Muhammad at ng Panginoong Jesucristo. Hindi galing sa Christianity. So kung gusto natin bumalik talaga sa katotohanan, if we want to, para hindi masayang yung effort natin, yung worship natin, prayers natin, yung pag-aaral natin, pagmamahal natin sa Panginoon, mas maganda siguro mag-start tayo to the beginning, make sure na yung Diyos na kinikilala mo, siya talaga yung pinapakilala. Tama yun. Sa banal na kasulatan. Kasi magbubuhos ka rin lamang ng buong buhay mo at pananampalataya at pag-asa doon na sa tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos talaga. Tsaka napakalaki ng pagkakaiba ng Diyos ng Bible sa si Allah when you compare these two scriptures, no? For example, sa Bible, pagka binasa natin sa Bible, si Yahweh, hindi siya pwedeng sumumpa by using other beings or things. Pagka sumumpa si Yahweh, I swore by myself. Lagi niya sinasabi yon. Halimbawa dito sa Jeremiah 22:5, I have sworn by myself. The word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return. That to me every knee shall
vow. I swear by myself, said the Lord. Sa sarili niya. Pagka ang tao kasi ay sinusumpa ko sa sarili ko, parang hindi ka panipaniwala yan. Pero ang Diyos kaya niyang sabihin yun, I swear by myself, kasi Diyos siya eh. Yun ang ginagaranti niya, yung pagiging Diyos niya. Alam niyo pa, pagka binasa niyo, kapatid na Robert, sa Quran, malaki ang pagkakaiba. Anong pagkabanggit doon? Ang pagkakaiba rito, si Allah ay nagsiswell siya sa pamamagitan ng ibang mga bagay. For example, sa pamamagitan ng mga moon. Sabi rito sa Surah 74, 32 at 34, Nay, verily, by the moon and by the night, as it retreateth, and by the dawn as it shineth forth, by the stars when it goes down, and by the skies with the night visitant. So, ibig sabihin, sumusumpa itong Diyos sa Quran, I swear by the moon, by the stars, sa creation, created things. Kumbaga may humingi pa siya ng tulong sa buwan. Yes. So, mas mataas pa ngayon yung mga moon, mas mataas pa yung stars, dahil doon siya kumukuha ng garantiya na tama yung kanyang sinusumpaan. Samantalang sa Bible, sa kanyang character mismo as a God, the true God. So kung ako tatanungin mo, hindi siya nangangailangan ng kung sino man. Yun, tama. Hindi siya nakadependent sa kalinaid niya. Kaya nga ang Diyos ng Biblia, siya yung sinasabing necessary being alone. He is a necessary. He is a necessary being alone. Kaya nga diyan makikita natin na makapangyarihan sa lahat. Tama rin yung sinasabi rin ng ibang mga scholars na actually itong God na si Allah, before the time of Islam, he is really a moon god. Kaya kung makikita niyo doon sa mga mosque ng mga kapatid nating Muslim, meron silang crescent moon. Meron. Ayan, that is actually the origin. But ayokong manakit ng ating damdamin. I'm just telling them the facts. Kaya nga gumagamit tayo ng mga referensya rito para makita nila. Ito pa pinagkaiba, Brother Robert, no? Yung God ng Quran na si Allah, hindi ho siya pwede nating tawaging Ama. Unlike sa God ng Bible, ay sabi pa ni Kristo ay tinuruan pa niya tayo manalangin. Tawagin niyo siyang Ama. Father. Di ba? Tinuruan niya tayo, tawagin siya Ama namin. Very intimate relationship merong. Yes, actually nabanggit na natin yan last time, Brother Robert, na yung Diyos na pinapakilala ni Jesus Christ is a very personal God na interesado makipag-relationship sa atin as father and children or father and sons. Napaka-personal and intimate relation. Sa Islam kasi wala nun eh. For them, they believe that Allah is an unknowable God. He is very transcendent, napakalayo niya. Kaya ang relationship is like a master and slave. Susundin mo lahat kailangan niya, i-obey mo siya para mapunta ka ng langit. Unlike the God in the Bible, alam niya na we are all helpless, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. No, hindi natin kayang maging matuwid sa ating sarili. Kaya siya na ang gumawa ng paraan by His own death, no, through His Son, Jesus Christ, ay tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, napakalaki ng pagkakaiba, Brother Robert at Sister Sheila. Unang-una, yung concept, no, yung concept ng kasalanan. Alam niyo ba na tinatanggap din sa Quran na si Jesus Christ ay sinless? Zakiya, ang tawag sa kanila, ibig sabihin pure, hindi siya nagkasala. At tinatanggap din sa Quran na si Jesus Christ ay pinanganak through virgin birth. No, yung si Maria ay wala asawa. It is accepted in the Quran. At samantalang si Muhammad, siya ay ipinanganak ng lalaki at babae, yung natural process magkaiba. Procreation, doon pa lang magkaiba na. At yung even the Quran itself, sinasabi na si Prophet Muhammad ay nagkasala. For example, dito nga sa Surah 40 verse 55, sinasabihan siya ng Diyos na humingi siya ng tawad. Sabi nga doon, therefore have patience. God's promise is surely true. Implore forgiveness for your sins and celebrate the praise of your Lord. Kumbaga, tinuturuan siya na siya yung isang makasalanan. In fact, dun sa kanilang hadith, yung Sahih Bukhari, Volume 9, itong hadith, ito po yung kanilang kumbaga yung sayings and words ni Prophet Muhammad na hindi nakasunod sa Quran. But it is also, sinasabi doon na Muhammad also is a sinner. He is asking for forgiveness for his sins. Sabi dito sa hadith nila, Oh Allah, forgive me the sins that I did in the past or will do in the future, and also the sins that I did in secret or in public. Samantalang si Kristo, hindi nagkasala even in the Bible and in the Quran. At saka kung i-compare pa natin, sabi sa Hebrew 1, di ba? 1:1, nagsalita ang Panginoon sa iba't ibang panahon sa mga propeta. So propeta rin si Jesus, pero anak ng Diyos. Yes. Ito yung Diyos eh. Diyos na propeta. So ang layo agad. Creator.
Oo, kaya nga alam niyo mga kaibigan namin mga tagapakinig, meron nga pong maganda kong parable tuwing ito'y ginagamit ko pagka nagle-lecture ako about Islam. Yung difference ni Jesus Christ, since He is sinless at si Muhammad ay isang sinner, ay itutulad daw natin yung isang taong makasalanan na nahulog sa balon na napakalalim na walang tubig. Ang balon na ito ay nagre-represent sa kasalanan. Ngayon, kung halimbawa ang mga tao ay nasa balon ng kasalanan at itong balon na ito, for example, merong isang balon na merong 10 tao ron at isa doon si Muhammad, ang tangi lamang makakapagligtas doon sa mga taong nasa balon ay sino? Hindi yung nasa loob ng balon. Tama. Ang makakapagligtas ay nasa labas ng balon. Nakangailangan din siya Oo. ng tagapagligtas. So therefore, kung si Muhammad ay ayon mismo sa Quran siya ay isang tao makasalanan, si Kristo hindi nagkasala, si Kristo wala dun sa balon. At si Kristo, tagapagligtas. Si Kristo ang magdidigtas kay Muhammad. Correct. Sabi sa John Oo. 3:16 eh. Oo. John 3:16, di ba? Oo. For God so loved the world. Oo. No? So, alam ko si Kristo namatay din para kay Muhammad. Tama. He's included with the plan of salvation. Tama yun. Oo. But hindi natin siya ang dinidiin lang natin dito mga kapatid, the comparison of Jesus and Muhammad as a prophet. Jesus Christ is not an ordinary prophet. Yun. Kagaya ni Muhammad. Tama He is sinless. He's the Son of God. He is God in the flesh. Tama yun. At hindi siya nangangailangan tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. Tagapagligtas siya. Oo. Kaya nga, doon makikita natin yung difference. Yun no? na nga, tama yun. At binanggit yan sa John 11:25, di ba? Sabi nga niya, ako ang buhay at ang Yes. pagkabuhay na mag-uli, ako. Mm-mm-mm. So meron siya eh. Meron siyang authority. no? Meron siya. Meron siyang authority. Tsaka si Christ, pagka nagturo siya ng prayer, Oo. yung Diyos na pinapakilala niya, pag nagturo siya ng prayer, lagi niyang sinasabi na ang prayer ay make it sincere, na hindi kailangan ng ritual. Nasabi niya, ang prayer is from the heart. Kaya nga sabi Hindi gano'n, memorize. Nagagalit nga siya pag paulit-ulit Yun. daw. Memorize. nagagalit din siya kapag kaya ka nagpe-pray para makita ng maraming tao. Oo. Wala sa puso. Tama Sabi yun. nga, kung maaari, kung gusto mo ang prayer mo ay dinggin ng iyong ama sa lihim, sabi niya doon sa Matthew 6, no? Pag binasa yung Matthew chapter 6, pumunta ka na lang sa iyong silid, sa ramang pinto. Tama yun. At iyong kausapin ng iyong ama na nasa lihim nasa at puso. nababasa ang puso mo. Oo. Meron kasi akong nakausap na mga kaibigan Muslim, sabi nila, bakit di nyo tinutularan si Kristo? Si Kristo daw ay yumukod, dumuluhod. Di ba sila dumuluhod, pananalangin? Kasi po, si Kristo hindi sa kanya importante yung posisyon mo, kung nakatayo ka. Tama yun. O nakaupo, puso eh. Samantalang sa Islam, itong pinagkaiba ng Diyos sa Islam, ang turo sa kanila, ang prayer mo, ritual. Prayer, formalized ritual. For example, sabi dito sa kanilang hadith, no, sa Sahih Bukhari, number 489, it is a sin to pass in front of someone while they are praying. Bawal kang dumaan doon sa harap ng isa habang nagpe-pray kasi daw, manonulify, hindi papakinggan ang prayer. Sabi naman sa number 690, if the prayer rows aren't straight, the prayer is not good. Di ba pag nagpe-pray sila, Oo. ano yan eh, kailangan pantay-pantay yung linya Pantay-pantay, nila. oo. Pag hindi na pumantay yung linya, hindi daw papakinggan ang Hindi, prayer hindi, nila. oo. If you look up during prayer, sabi naman dito sa number 717, if you look up during prayer, you lose your eyesight. Magbubulag ka pagka nagpe-pray ka nakatingala sa langit. Eh, si Magbubulag. Jesus Christ, sabi ka lang nga. Di ba? Tapos, if you don't perform the bowing perfectly, your prayers are not accepted. So, yung forma sila, forma. Oo. And God is not interested with the form kasi kayang gayahin nun ng kahit sino, no? Sabi nga, lumayo kayo sa anyo ng Sa masasama. anyo, tama. Galit niya ang Panginoon. Sabi nga, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na Correct. anyong maamo. Yes, So, wala exactly. sa anyo, sa puso. Nasa puso talaga yan. Ano? At kaya nga itong Diyos na pinakilala ni Kristo ay Diyos din na mapagpatawad. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Matthew 6 din, tinuro niya, forgive those who trespass against you. Oo. Oo. Samantalang si Propeta Muhammad, may mga record tayo na hindi gano'n ang kanyang ginawa. Bagkus yung talaga mga kumakalaban sa kanya, binabalikan niya at pinapapatay niya. In fact, merong ang record, no, na sa isang lugar doon sa isang city ng mga Jews, meron na-execute na 800 Jewish and male captives. Ayon, it is noted in Surah 33:26, no? Talagang pinugutan niya ng ulo yung mga lalaki. Pinahukay niya ng para bagang, Brother Ronald, hindi na nabibigyan ng chance. Wala nang chance. Oo. So, hindi natin sinasabi yan para pasamin ng image. But we are telling it from the point of view ng comparison kung paano i-treat ni Jesus Christ yung mga sinners. No? Kaya nga doon sa last prayer, doon pa rin nagkaiba eh. Nung mamamatay na si Jesus Christ, ang prayer niya, Father, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they are
doing. Nagliligtas pa rin ang kanyang Nagliligtas pa rin ang kanyang hinaing pananambitan. Samantalang si Muhammad, nung siya'y nasa kandungan ni Aisha, yung kanyang pinakabatang asawa, sabi niya, curse the Jews. Sumpain ang mga Hudyo at mga Kristiyano. May bitterness sa kanyang heart. So, the message of love and the message of reconciliation, relationship, forgiveness, yan ang espiritu. Kaya nga kahit sino makabasa ng Bible, di ba, Brother Robert, no? Lalo na sa mga jails, di ba? Yung mga dating mga masasama, Tama mga yun. kriminal, mamamatay Parang tao. ako, Brother Ronald, kung Ayan, hindi ko nabasa experience mo yan. na ang masasama pala'y pinapatawad ng Diyos at hahanguin ka sa kapighatian, kawawa naman pala ako, wala na akong pag-asa. Exactly. Ganun ang mangyayari niyan. Kaya dahil ganun pala ang Diyos, talagang automatically kahit di niya ako utusan, tutunawin ako ng kanyang pag-ibig, pag-asang binigay, sasambahin ko siya. Oo. Samantalang sa kanila, hindi, iba. Matatakot ka. Kaya mo sasambahin dahil natatakot kang paparusahan ka. Hindi ganon. In fact, sabi nga sa Surat chapter 3, verse 140, Allah loves not those who do wrong. Iba lang, samantalang sa Bible, wala naman din nagkasala, kaya nga tayo tinutubos. samantalang doon sa Bible, sa Romans chapter 5, verse 6, Oo. while we are enemies, Of Christ died for our sins. Oo. Dahil mahal tayo ng Habang Diyos. tayo makasalanan. Oo. Ikaw at ako, kung anong sitwasyon mo, tinatanggap ka ng Panginoon. Yan, John 3:16, di ba? Yun na nga. For God so loved the world. That He gave His only begotten Son. Yes. That whosoever. So, malaya tayong binibigyan ng pagpili Correct. Pagpili na bibigyan ka ng chance na pwede mong piliin ng Diyos kahit sinasabi pa ng ibang tao, wala ka ng pag-asa. Sinusuka ka na ng lugar ninyo, ng pamilya mo, pero pag sinabi ng Panginoon, tinanggap mo siya, walang makakapigil na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya nga nabasa natin sa nakaraan, nabanggit na rin natin, mas emphasis talaga sa Bible yung character ni God is love. Kaya nga God is love, di ba? Grabe yung eternal love na yan. Saka yung buhay niya, no, na talagang inilagi dito ay talagang hindi makasariling buhay. Oo. At saka binigyang diin yung pagpapatawad. Hindi nga siya nag-asawa, si Jesus eh. Oo. Samantalang si Muhammad, nag-asawa siya ng marami. At alam pa natin ang nangyari. Sabi nga dyan sa Quran, sa Surah 4:3, hanggang 4 lang. But sa history na hindi madideny, nag-asawa pa siya ng marami. At meron nga isang account na nakakalungkot, yung asawa ng kanyang adopted son, si Zaid, ay nagustuhan niya yung asawa ng kanyang adopted son. At ito ay kanyang inasawa. Sinabihan niya kay Zaid, i-divorce mo yung asawa mo. And then, siyempre, masakit sa loob niya yun, di ba? Parang, bakit ganon? Parang nagda-doubt ngayon siya dun sa prophethood ng kanyang ama-amahan. Ang ginawa ngayon ni Propeta Muhammad, kunwari nakakita siya kinausap siya ni Allah through vision. Na ang sabing ganon, ibigay mo yung iyong asawa sa kay Propeta Muhammad sapagkat wala kang choice, yun ang kailangan mong gawin. Yun ang naging kautusan. Kaya ang sabi rito sa Surah 33, no, babasahin natin, baka sabihin kasi nila iniimbento natin. Nasa Quran po ito. Surah 33 verse 36 to 38. Ito yung revelation na dumating nung medyo nagdadoubt si Zaid, bakit ganon? Kukunin ni Muhammad yung asawa ko. Sabi rito, it is not for any believer, man or woman, when God and His messengers have decreed a matter to have the choice in the affair. Wala kang choice pagka nag-decide kung sino ang gusto ng Diyos. Sabi ganon. Tapos, whoever disobeys Allah and His messengers has gone astray into manifest error. When you said to him whom Allah had blessed and have favored, keep your wife to yourself and fear Allah. Hindi daw niya pwedeng sabihin, may asawa ka, matakot ka sa Diyos, huwag mo na agawin asawa ko. Kundi ang sabi rito, so when Zaid, ito yung pamangkin niya, had accomplished what he could of her, then he gave her in marriage to you, Muhammad. Sabi niya, inuutosan na siya. So that there should not be any fault in the believers touching the wives of their adopted sons. So, walang kasalanang papataw sa kanya sa pagbigay ng asawa ng kanya adopted son. Samantalang sa Bible, huwag mong paghihiwalayin. Yun. Walang magagawa si Zaid. Hanggang kamatayan, hindi ka nagipaghiwalay. Oo, pero biruin mo. Ganun ka makahalaga. Timing din naman yung pagdating ng revelation kay Muhammad na gusto niya yung babae, biglang nagkaroon ng ganung revelation. Ayun. So, ito'y nasa Quran, no? Surah 33 verse 36 to 38. Actually, maraming mga Muslims na
parang dito sila nag-doubt. Bakit ganon? Di ba? Samantalang si Jesus Christ, talaga ang fulfillment niya is to preach the good news of salvation. Ang mga mag-asawa, di ba, may nagtanong kay Kristo, Panginoong Jesus, sabi ganon, Jesus, kung ikay talagang anak ng Diyos, bakit pinayagan ni Moses na bigyan ang certificate of divorce yung mag-asawa noong panahon niya? Sabi ni Jesus, hindi sa ganon. Matigas lang kasi yung mga ulo. Kaya pinayagan ng Diyos, pero hindi yun ang original. Ang pinagsama ng Diyos, sabi sa Matthew 19, huwag papaghiwalay ng tao. At saka kasi gusto nila, pagka lost yang na, ayaw na. Oo. Pagka iba na yung amoy, ayaw na. Ayun ang Panginoon yun. Yes. Sabi niya, unless na merong pagtataksil. Yun lang. Yun, so ito po ay sinasabi natin just to, not to ridicule anyone, but to tell the truth na ito po ang sinasabi talaga ng history. Itong pinaka-importante sa lahat, Brother Robert at Sister Sheila, na pagkakaiba at kahigitan ni Jesus kaysa kay Muhammad, yung miracles. Yun. Miracles. Alam niyo kung bakit? May miracles ba si ano dyan, si Muhammad? Wala. Wala. Si Jesus meron. Kahit isa? Oo, kahit isa wala. Actually, ito, sa pagbinasa natin sa Acts chapter 2 verse 22 sa Gawa. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng gawang makapangyarihan, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna nyo, gaya ng nalalaman nyo. Yun, alam nila, nakita pa. Si Jesus Christ daw, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Kababalaghan, mga tanda, miracles, signs. So, ibig sabihin, ginagamit ng Diyos na back upan yung mga propetang sinusugo niya by means of miracles. Kagaya ng ni Kristo, may miracles. At sabi rin sa Hebreo 2:4, napawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan, at iba't ibang himala ng mga kaloob ng Espiritu Santo. So, ito pala ang pattern ng Diyos. Kung meron siyang gusto na back upan na sa Diyos yung isang sinugo, may isang manifestation propeta, na gano'n. may manifestation na gano'n. At even in the Quran, sa Surah 349, tinatanggap nila na si Jesus Christ nag-perform ng miracles. Sabi rito, and I, Jesus, heal him who was born blind, and the lepers, and I bring life by Allah's leave. Bumubuhay pa siya. Pero when it comes to Prophet Muhammad, hindi. Wala. Hindi gano'n. Alam niyo kung bakit? Ang turo nga sa kanya ni Allah sa Quran, sa Surah 1793, pag kami nagtanong sa iyo na mga tao, bakit kung ikay sugo ng Diyos, dapat ipakita mo yung miracle? Ang sasabihin daw niya, say, glory to my Lord, I am anything but a mortal messenger. Ako'y isa lamang ordinaryong sugo. Sa Surah 13 verse 7, ang sasabihin daw ng mga disbelievers, why has no miracle been sent down to him from his Lord? But you, Muhammad, are only to give warning. So, magbibigay lang siya ng warning, wala siyang miracle. Ito pa, dito naman sa Biblia, sinabi nga niya na, ito yung sinasabi ko, mismo inamin ng propeta, si John the Baptist, na may higit pa kaysa sa akin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sinabi niya rin mismo, kaya nasa harapan ninyo ang higit pa kay Juan. Oo, inamin mismo ng Panginoon. Actually, may nakausap ako mga kaibigan ng mga Muslim, sabi na meron daw miracle si Muhammad at higit pa sa ginawa ni Kristo. Ano daw yun? Pinatanong ko, saan sa Quran? Wala sa Quran, nasa hadith. Yung hadith nga, yun yung sayings and do actions ni Muhammad outside the Quran. Kumbaga tradition. Okay? Meron doon yung kanyang pinayuko yung mga puno, hinati niya yung buwan, yan, naging dalawa daw yung buwan, pero wala yun sa Quran. Ang hadith, sinulat po yan 200 years after the time na mamatay si Muhammad. In fact, meron ako rito libro, ang pamagat po ay 23 years, a study of prophetic career of Muhammad by Ali Dashti, isang Muslim dati to, scholar to, na ngayon ay hindi siya naniwala sa Islam. Iniwan niya Islam. Sa page 38, sabi nila, Muslims, as well as others, have disregarded the historical facts. They have continually striven to turn this man Muhammad into an imaginary superhuman being, a sort of God in human clothes, and have generally ignored the ample evidence of his humanity. They have been ready to present this fantasy as miracle. But if they were to read the Quran,
they would be surprised to find no report of a miracle in it. No report of any No, miracle. at all. They would learn from 23 or more Quranic passages that whenever the Prophet Muhammad was asked by doubters to perform a miracle, he either stayed silent or said that he would not do so because he was a human being like any other, with no functions except to communicate, to be a bringer of good news and a warner. Kaya may mga pag-aaral dito, sabi nitong dating Muslim na si Ali Dasti, iniwan niya, sabi niya, yung mga nagsasabi raw na mga Muslim ngayon sa ating panahon na nag-create siya ng miracle, gawa na lang to lately, inimbento. Para ipantay siya kay Kristo. Kasi patay na siya bago lumabas tong sulat na to. Doon natin makikita na higit na mas dakila si Kristo. Kasi Malayo. kailangan pa nilang mag-imbento at gumawa ng mga kwento tungkol sa himala. Para backupan nila Ni yung Muhammad. propeta na kinikilala nila. Para backupan yung kinikilala nilang propeta at itulad kay Kristo rin. Samantalang sa Christianity, yung foundation nila, nung nabuhay si Kristo. Exactly. Doon sa empty tomb. Kaya nga, di ba, makikita natin na sila mismo, through the miracles, yung pagkabuhay ni Kristo, it is also a miracle. Miracle It is a proof that He is God as well. Kaya nga hindi niya inalis yung butas para pakitang ako talaga Exactly. to. Kasi kung ginawa niyang wala yun, baka magduda. Kaya the fact na gusto nilang mag-imbento ng miracles to validate Muhammad's messenger, being a messenger and a prophet, para gayahin nila sa activities ni Jesus Christ. So that fact alone is a proof na higit talaga ang Panginoong Kristo kaysa kay Propeta Muhammad. Okay. So, yan po ang masasabi natin sa bagay nito, no? Sister Sheila? Brother Ronald, ngunit Meron kang tanong? kung magkaiba talaga ang Diyos ng Bible at Quran, bakit sa mga Arabic Bible ang ginagamit ay Allah? Nga naman. Meron kasing mga Arabic Bible na kahit sa Middle East, yan ang ginagamit, Arabic Bible. Ang ginagamit doon sa Old and New Testament na God, hindi God kundi Allah. No? So, ibig ba sabihin nito, ang Diyos natin ng Bible at si Allah ay pareho? Oo. Okay, tignan natin. Alam po ninyo, ganito po yan. Ang pinakasusi dyan, Sister Sheila, na sagot natin is, tignan natin yung kailan ba nagkaroon ng Arabic translation ng Bible. Kung nagkaroon ng Arabic translation ng Bible before the time ng Islam, before the time of Muhammad, about 600 AD, okay lang. Baka nga, yung si Allah ay talagang pareho sa Bible. Tama. Pero alam niyo ba kung kailan nagkaroon ng Arabic Bible? 900 AD. 900 years after the time of Jesus Christ. Layo na. So, si Muhammad, 600 AD. Arabic Bible, 900 AD. At during the time, nung 900 AD, ay namamayagpag ang kapangyarihan ng Islam. Sige sila, very sila nun. Malakas ang kanilang conquest nun. Kaya iba't ibang lugar. nagkaroon sila ng opportunity na mabuo. Kaya that time na malakas ang kapangyarihan ng Islam kasi that time kalakasan ng Islam yun, yung kanilang propagation ng true sword, no? Marami silang nasakop ng mga bansa, lalo sa Europe, Spain, kagaya ng Spain, ay matatakot sila na ilagay yung pangalang ibang Diyos. Pag nabasa kasi yun, yayariin sila. So they had to put the word Allah in the Bible. That was after 900 years after the time na isulat ang New Testament. Tapos ang New Testament. Buo na. Kaya in that sense, hindi ibig sabihin pareho. Kaya lang ngayon, sa panahon natin, parang nakagawian na. Tinatanggap na. It doesn't mean na yun talaga ang pangalan ng Diyos. Correct. Okay. Brother Leonard, may tanong pa ako. Meron kasing sinasabi yung kaibigan kong Muslim na si Jesus daw ay sinugo lang para sa Israel. Totoo ba yun? Yeah, meron silang ginagamit na verse ng Bible dyan. Dito sa, halimbawa, Matthew 10, chapter 10, verse 5 and 6. Sabi rito, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at sinuutusan na nagsasabi, huwag kayong pupunta sa pook ng mga hintil at huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Sabi nga naman ni Kristo, hindi mo nga naman pupuntahan yung mga hintil, pupunta lang kayo sa Israel. At pagkatapos dito sa Mateo 15:24 nga naman, ngunit sumagot siya at sinabi,
ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. So ibig sabihin nga naman, si Jesus pala Sa Israel propeta lang lamang. sa Israel. Oo. Kasi yan ang paniwala ng mga kaibigan natin Muslim. Oo. Samantalang si Propeta Muhammad, siya ay universal prophet. Universal. Oo. So baga, siya ay propeta sa kahit sa anong lahi, kahit anong bansa, kahit anong wika. May maniniwala ako, Brother Ronald, kung yan lang ang talata na binanggit. Yun nga. Pero dapat nating mabasa ang context. Bakit sinabi ni Jesus Christ yun? Tama. Ito yung magandang maunawaan natin. Kasi kung puputulin lang natin, tama ka, Brother Robert, na ito lang talaga ang talata ng Biblia, tama sila. Oo. Pero mabuti na lang, hindi lang ito Hindi ang lang talata yan. ng Biblia. Hindi lang yan. Napakarami. Oo. Actually, nung si Kristo mismo, tanungin natin mismo si Jesus. Yun, ang maganda. Matapos niyang mabuhay muli sa mga patay. Ayun, ano bang sinabi niya? Dito sa Acts chapter 3 verse 25 Sige, Brother Ronald. and 26, ito yung record ng sa Lucas 24 muna. Okay, sige. Nung bubuhay si Kristo sa mga patay. Kasi kung tatanungin natin yung iba na wala naman doon, Oo. Ha? Mas mahirap yun. iba yung sasagot niya. Iba. So ang tatanungin mismo natin yung nagsalita nun. Tama. Panginoong Jesus, ano ba ibig sabihin mo na ikaw ba'y talagang sa Israel lang sinugo? Ito po ang sabi doon sa Lucas 24:46-47. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa Ayun. mula sa Jerusalem. Ayun. Mag-u-start pala roon. Oo, hindi pala ibig sabihin naka-confine lang siya sa Jerusalem o sa Israel. Mag-i-start doon. Magmumula. So, Ayun. pagka yung kaya sabi pala niya sa mga alagad, wag muna kayong mangaral sa hinti. Oo, kasi hindi pa ako tinatanggap ng buo eh. Yan. Gusto ko iligtas lahat ito. Yan, tama. Ubuhin niyo muna to bago kayo lumakad. Oo. Kaya ang utos niya ganon. Yun. At ito naman ay sinunod ng mga apostol. Tama. Sabi rito sa Gawa 3:25 at Oo. 26, kayo ang mga anak ng mga propeta, sabi rito ni Pedro, at ng tipan na ibinigay ng Diyos sa inyong mga ninuno na sinasabi kay Abraham, at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Ayun. Nang piliin ng Diyos ang kanyang lingkod, siya ay kanyang unang isinugo sa inyo. Ayun. Siya ay unang isinugo Unang sa inyo. isinugo. Upang kayo'y pagpalain sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa inyong kasamaan. Ayun. Siya'y unang sinugo lang. Unang sinugo lang. At pagkatapos doon, sabi nga ni Kristo, Ahayo sila para isanib ninyo. yan. Magkaroon din sila ng isang pastol. Oo, kaya nga 'di ba ang turo niya sa mga Ito pa, Brother Ronald. alagad. Tama yun. Sabi nga dito sa Mateo 28, di ba? Yan, Humayo yan, kayo. yan, yan. Bautismohan nyo sila sa lahat, di ba? Correct. Lahat daw eh. Umayo Ngayon, kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. bansa. Ayun, ang Pilipinas, isa sa bansa. Mm, Kaya mm, lahat, mm. kaya umaabot At sa atin. bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat. So may ama ito. Sa Islam kasi walang ama eh. Ayun. Oo, so doon makikita natin Sister Sheila. Actually, pagka binasa natin sa Quran, Brother Robert, talagang doon ay kinikilalang si Jesus. Hindi lang pang Israel eh. Dito sa Surat Maryam, sa Surah 19 verse 21. Abi rito, and we wish to appoint Jesus as a sign unto men and mercy from us. Sign unto men, ayat al-linasi. It's mankind, ibig sabihin sa Arabic. Pagtao ka. Arabic, mankind. Sign sa buong sangkatawan, hindi lang sa Israel. Sangkatauhan. Kaya po, ito po ang masasabi natin doon na hindi lang siya sa Israel, Sister Sheila. Okay. Brother Robert, meron kang tanong dyan? Yung tanong ni Tatay ng Sapang Palay. Oo nga. Si Tatay ano nga ba ang apelyido niya? Si Mang Agustin. Mang Agustin. Brother Agustin, Yun, si nakikinig Tatay ba siya Agustin. ngayon? Oo, may katanungan siya doon sa aklat ng Lucas, kapatid. Nabanggit mo nga sa akin yan. Lucas chapter 16 kung di ako nagkakamali. Yung patuloy yun, verse 22 na meron diyang binabanggit ang ating Panginoon, ang kanyang pagkaunawa daw, tanong na nauunawaan niya, ito raw ay literal. Na meron daw pinupunta ng espiritu, bagaman masama o mabuti, meron daw pinupuntahan. May pinupuntahan ba? Well, kung ating pagbabatayan ay ang Biblia, ang pupuntahan ng espiritu pagka namatay siya, hindi pa naman natin pinag-uusapan kung ano yung espiritu, kundi kung saan pupunta yung espiritu. Sabi rito sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7, napakaliwanag naman kung saan pupunta yung espiritu pag namatay. At ang alabok ay bumabalik sa lupa na gaya ng una.
At ang espiritu ay bumabalik sa Diyos Ayun. na nagbigay nito. Ayun. So, ibig sabihin, kung ating pagbabatayan ang general teachings ng Bible, Mm-mm. bumabalik ang espiritu sa Diyos. Ayun. Ngayon, doon sa parable kasi ni yung binanggit mong talata, isa Mayaman, tanong niya, sa oo. Lucas 16:19 hanggang Oo, 22, diretso. si taong mayaman at si Sa Lazarus. Lazarus. Yung tingnan nga natin kung totoo ba na ang kanyang espiritu ay napunta ba sa Diyos. Yun na nga eh. Oo. Pagka binasa po natin doon sa parable or story na yon, Mm-mm. kasi sabi niya, literal, mamaya sasagutin natin yan, hindi siya napunta sa Diyos, napunta siya doon sa sinapupunan ni Abraham. Ayun. Yun ang sinasabi rito sa Lucas 16, Mm-mm. di ba? Na siya ay napunta sa sinapupunan ni Abraham. Ay alam natin, iba si Abraham, Oo. iba yung Diyos. Oo. At hindi ito literal, no? Kaya nga sabi rito sa Lucas 16, verse 24. Mhm. Okay? Sa 22. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Okay. Ito kasi rich man and Lazarus, doon sa ating nagtanong na si Brother Agustin, hindi po ito literal. Ano po? Ito po ay isang parable. Pag sinabing parable, ito po ay istorya o kwento, mythical question mythical stories na yung lesson niya ang importante, hindi yung istorya. Kumbaga, binabanggit yung istorya pero hindi totoo yung istorya. Hindi totoo. It's a fictional story pero mayroong laman o mayroong aral yung kwento. Kung ating babasahin po, kung may Bible po kayo dyan, Ano yung sinasabi ditong mapupunta sa dako ng pagdurusa? ayan, mamaya sasagutin natin yan. Context muna tayo, contextual. Sige. Okay. Contextually speaking, ito po ay, ito pong Lucas 16:19, hindi po ito ang tanging talata dito sa Lucas 16. Pagka binasa po ninyo ang Lucas chapter 16 verse 1, meron pong kinikwento rin si Jesus Christ doon na parable of the just and the unjust steward. Mm-mm. No? Pagdating naman sa pataas, chapter 15, verse 11, the parable of the lost son. Ayun. Pagdating sa verse 8 ng chapter 15, the parable of the lost coin. Ayun. Pagdating sa chapter 15, verse 1, the parable of the lost sheep. Ayun. So, ibig sabihin, itong istorya ng taong mayaman at ni Lazaro, ito'y nakalinya at kasama doon sa grupo ng mga parable na kinikwento ni Kristo. Tama. Actually, pagka binasa natin ang context nito, ang kausap ni Kristo na kinikwentuhan niya rito yung mga Pariseo Tama. na mahilig sa kayamanan at sa salapi, Oo. at yung mga mahihirap na ordinaryong mga Hudyo at mga membro nila ay hindi nila binibigyan ng pansin Yun. at ng tulong. Kaya gustong idiin ni Kristo mismo sa kwentong ito na yung taong mayaman si Lazarus, ito yung mga Pariseo. At yung itong si Lazaro, ito yung lumirepresent doon sa mga ordinaryong tao na tumatanggap sa Panginoon. Oo. Kumbaga, pagdating ng panahon, ang mas bibigyan ng pabor ng Panginoon ay yung mahihirap Na tumatanggap sa kanya. na tumatanggap. Kaya sabi, diba, si Lazarus napunta sa sinapupunan ni Abraham. At ito namang tinatawag na yung taong mayaman napunta saan? Sa Hades. Pero hindi literal yan, Brother Robert. Oo. Hindi literal. Kasi po, unang-una, kung di literally natin, marami pong magiging katatawanan na nangyayari dito. Unang-una, kung literal pala to, ibig po pala sabihin, pagka namatay ka pala, matuwid ka, hindi ka mapupunta sa Diyos. Kay Abraham ka mapupunta. Pupunta kay Abraham. Oo. Pangalawa, yung Abraham's bosom, Oo. kawawa naman. Biruin mo kung ilan yung mapupunta sa langit, lahat kakandungin ni Abraham. Bigat nun. Hindi kaya kandungin ni Abraham yun. Kaya nga. At meron ding panawagan dito yung mga taong mayaman. Oo. Sabi niya, Panginoon, mainit dito, nag-aapoy. Oo. Wala bang pwedeng patakan man lang ako ng daliri ni Lazaro patakan ako ng tubig sa dila? Dila. Oo. Kung literal yun, yung patakban ng tubig, yung makakaalis ng uhaw. Kaya Baka nga hindi pa tumulong sa dila mo, na-evaporate na yung tubig sa Oo. sobrang init. Tama. Tsaka kita mo, bakit dito ang lapit ng impyerno at langit, nagkakikita sila, Kaya nga. nag-uusap? Oo.
Paano ka magiging masaya, Brother Robert, sa langit kung nakita mo yung mahal mo sa buhay na susunog sa impyerno? Kaya nga. So, Nag-uusap pa. Oo. So wala pa. Hindi literal to. Hindi pa. Oo. Hindi ito literal. Ito ay isang parable. Ngayon, sabi ng iba, bakit binigyan ng pangalang Lazaro? Oo. Yung Lazaro, common name po yan sa ancient Palestine. Ayun. Parang yung pangalang dito sa atin sa Tagalog, yung pangalan ni Juan. Tsaka Pedro. Si Pedro. Oo. Di ba? Ang dami. Oo. Minsan ay mayroong isang taong pangalan si Juan. Di ba? Oo. Pag Siya nagkikwento ay tayo. umakyat sa puno At siya'y umakyat sa puno. at kumuha ng 3 Oo. kalimito. Kaya nung sabihin ni Kristo, Yun din mayroong yung isang sinasabi niya. mayaman at Yun. isang mahirap ang Oo. pangalan si Lazaro. Ayun. Kita mo nga, di ba, yung kapatid ni Marta at ni Maria na Oo. binuhay niya sa Bethany, Oo. Lazaro pangalan. It's a common name. Oo. Kaya hindi po pwedeng maging literal yan. At yan po ay accepted na ng mga Bible scholars. Kasi maraming masisira rito na kung literal mo, hindi ma-explain at di maintindihan. Okay, maraming salamat. Isa pa raw ang tanong niya. I-finalize ko rin to. Sige. Yung kwento na ito ni Lazaro at ng taong mayaman, ito'y, kasi baka tanong nila, bakit kinwento ni Kristo? Bakit ba kunento? Oo. Kasi si Kristo, madalas siyang gumamit ng mga ilustrasyon kung ano yung very popular at well-known sa mga Available. kausap niya. Oo, available. Ito palang kwento, pagka binasa mo sa history, yung kwento ng taong mayaman at ni Lazaro, ito pala ay pinakasikat at laganap na kwento o parable Ayun. sa panahon ni Kristo. Kaya yun ang ginamit niya. Kaya ginamit niya para ibalik sa kanila na darating ang panahon, kayong mga madamot, kayong madamot. Yan. Kayo ang hindi pagpapalain, Ayun. yung Kasi- mayayaman. At saka yung Abraham, dahil sikat si Abraham, alam nilang Exactly. si Abraham ang pinangakuan ng kalangitan. Kaya yung mga inapi nyo, dumapupunta kay Abraham. Exactly. Ayun. Yun. Mm-mm. Okay. Salamat. Brother Ronald, follow up pa, dalawa yung question niya. Pwede pa ba? Sige. Pwede pa, sabi niya, maaga pa. saan daw mababasa sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, na ang mga Kristiyano o Christ follower ay nangilin daw ng araw na Sabat? Meron daw bang talata na nangilin? Well, syempre, kung yung mga alagad nangilin, of course, mauna tayo dun sa yung sinusunod ng mga alagad, si Kristo, no? Ayun, tama. Sabi sa Lucas 4:16, Okay. ayon sa kanyang kaugalian, siyang kinalakihan sa Nazareth, si Jesus ay pumupunta tuwing araw ng Sabat sa sinagoga. Yung binanggit mo, Nagsisimba. kaugalian, so hindi minsan. Hindi minsan. Oo, kaugalian. Mula nung bata pa siya. Ayun. So, yung mismong ulo ng iglesia si Kristo, Okay. pag magsamba, Sabado. Ayun. Hindi linggo, ha? Oo. Ngayon, yung mga alagad ba, Sabado. Oo. Ay, Sabado rin po sila nagkakatipon. Ang totoo niyan, Brother Robert, nung si Apostol Pablo ay, di ba, bago siya makonvert bilang apostol, Oo. siya ay mang-uusig ng Kristiyano. Tama. Ngayon, alam mo ba, Brother Robert, kung saan hinahanap ni Pablo yung mga Kristiyano na uusigin niya? Saan niya hinahanap? Hinahanap niya sa sinagoga. Okay, tamo. Katama. O, Doon niya ha? uusigin. Basahin natin sa Gawa 9, Okay. pagka binasa natin sa Acts chapter 9, verse 1, ito mismo, hinahanap ni Pablo sa sinagoga, hindi sa Oo, anumang hindi sa simbahan. kalye. Hindi sa kalye. Nasa loob. Oo, eto, samantala, sa Acts 9:1, 9:1, samantala si Saulo, na may masiding pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon. Sino? Alagad ng Panginoon. Panginoon. Kristiyano to. Tama. Ay pumunta sa pinakapunong pari at humingi siya ng sa punong pinakapunong pari ng sulat para sa mga sinagoga Ayun. sa Damasco. Ayun. Upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, Aha. mga lalaki o babae, ay dadalhin siyang nakagapos sa Jerusalem. Ayun. Saan hinahanap ni Pablo? Sa sinagoga. Yung mga Kristiyano na kanyang uusigin, Brother Robert. Doon sa kung saan yung building na nagwo-worship sila. Ano ba ang Tama. pagsamba sa sinagoga? Tama, Brother Ronald, masingit ko lang to. Tama, no? Kaya tama nung inuusig nasa sinagoga kasi pinatunayan din ng Panginoon. Sa Mateo 24:20, sabi niya, Sige. at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Yan. So, ibig sabihin, nangingilin sila ng Sabat. Ito pa, Gawa 26 Gs. At ginawa ko ito sa Jerusalem. Sabi pa ni Pablo nung siya'y manguusig. Ginawa ko ito sa Jerusalem at hindi ko lamang kinulong. Ha? Ang mga sa bilangguan ng marami sa mga banal sa pamamagitan ng otoridad mula sa punong pari, kundi sila'y aking pinagpapatay at ibinigay sang-ayon sa aking laban sa kanila. Sa verse 11, ito, madalas ko silang pinarurusahan sa lahat ng mga sinagoga. Ayun. Pinarurusahan pala, sino? Yung mga Kristiyano sa sinagoga. Ang tanong, Brother Robert, kailan ba nagtitipon? Kailan ba ang pagtitipon sa sinagoga? Etong sabi sa atin ng aklat ng Gawa 15:21 kung kailan ang pagtitipon sa sinagoga. Sapagkat mula sa unang salin lahi, si Moises ay maroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa Ayun. sinagoga. Ayun. May binabasa. So ibig sabihin, ang pagsamba ng mga Kristiyano noon sa sinagoga, kaya nga Tuwing- doon sila hinahanap. Tuwing Sabat.
Kaya nga doon sila hinahanap ni Pablo eh. Correct. Kaya- So kung hindi nangingilin ng Sabat ang mga followers ni Christ, Oo. ba't hahanapin ni Pablo sa sinagoga? Tama. At Mga saka Kristiyano. hindi lang ang Sabat ay pinapangilin ng sinasabi na Israelita kasi si Pablo hanggang natanggap niya si Kristo, sabi sa Pilipos 3, sabi dito, tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel. So siya Israel, hanggang ngayon applicable sa kanya yung pagsamba. Kaya dire-diretso yung kanyang pangingilin ng Sabat. Okay, Sister Sheila, may tanong ba dyan? Habol natin. Oo, Brother Mayroon Ronald, pa naman merong- 10 minutes. Merong sinend si Brother Jess Tura na isang video from YouTube. Sinasabi dito na ang mga Muslim men may enjoy the company of 19,600 for women in paradise. Galing to sa Saudi cleric siyang Ano? A siya- woman can? enjoy the company of up to 19,600 for women in paradise. Kasi ang kwento daw nun, di ba meron silang maximum of 4 Yeah. ang pwede lang pakasalan dito. Ngayon, sa bawat babae daw na makaka-enter into, sa paradise, meron siyang, it comes with 70 black-eyed virgins. Correct. At yung 70 black-eyed virgins na yon, merong 70 servants. Correct. So lahat daw yun, pwede niyang Tama yun. maasa at makipag-sex. Ano daw yung masasabi natin doon? Doon natin makikita na yung kanilang version of heaven is carnal. No, carnal. Kasi Mataman. pagka binasa mo sa Bible, hindi ini-emphasize yung sex sa Bible eh. Oo. In fact, magiging gaya nga daw tayo ng mga anghel, no? Oo. No? So, the fact na doon makikita natin na kaya nga maraming mga suicide bombers na mga radical Muslims, yan ang kanilang motive, no? Kasi pag namatay ka, diretso ka na sa langit, you will be, pasalubungin ka ng 78 different virgins from 78 different mansions. Yun ang reward. Oo, yun ang reward. Kaya Yun pala. ang reward. At ang maganda nito, ito yung virgin, forever virgin. Kasi kahit na, halimbawa, magsiping kayo, ay magiging virgin uli siya. Black-eyed nga magaganda yung mata, malalaki yung mata. Now, unang-una, ang tawag sa Quran dyan, huris. Yung huris sa Surah 73. Ang masasabi natin dyan ay walang ganyan turo sa Bible. Walang ganyan. Ang makapag-aakit ng ating kaligtasan ay ang pag-ibig ng Diyos. Oo. At ang kasabikan natin ay makikita natin ang Panginoong Diyos at makakasama natin siya. Okay. Hindi yung pangkarnal. Okay. Okay. Brother Ronald from Brother Odan, ask ko lang, sabi kasi ng nakasama kong Muslim na ang lahat ng tao ay nagmula sa Islam. Mahirap, madaling sabihin yan pero mahirap patunayan kasi ang Islam nga po ay Nabanggit nagsimula lang noong 7th century. 7th century. Bago the time of Jesus. Wala pang Islam, Before the time of Islam, 700 years after the time of Jesus Christ. So ibig sabihin sala po sa history. At wala po sa Bible kasi kung totoo yan, mas nauna yung Bible, dapat makikita natin ang religion nila. Abraham, Isaac at Jacob Si ay Ebat Adan na lang. Si Adam, oo. Hindi nga eh. Oo, hindi nga. Oo. May update po. Ano yung update? Meron daw programa sa DIWAD ang Islam na naghahamon ng debate kay Brother Ronald. At kung natalo daw sila daw ang magbabayad ng program ni. Saan lugar? Ganun ba? May nag-text lang. Well, nag-text dapat i-text ako. Kung totoo yan. Kung totoo yan. Kung sincere. Well, welcome naman tayo at as much as possible friendly and debate natin. Oo, Tingin tama ko wala na tayong oras, Walang Brother tayong Robert, sa oras. tingin mo. Oo, wala na. Talagang Salamat sa mga tanong nyo. No, ha? napakakulang ng Ihabol oras natin yan. at kami po ay willing pang talagang Correct. paglingkuran kayo, ngunit talagang limited ang oras. Kaya tayo po ay babati ng ating mga kaibigan, mga sponsors. Una, si Mr. and Mrs. Larry and Evelyn Gubat, kasama po ang Aquino family. Nandun kami kahapon ni Brother Ronald. Yes. Napakasarap ng Binabati pagkain. natin ang mga taga May Kawayan SDA Church. Oo. Nakikinig sila ngayon, no? Nakikinig lahat sila. Hindi natin iisa-isahin. Oo. Siguro makikita pa tayo sa susunod na panahon. Ang Kanumay Valenzuela Church at binabati ko si Tita Aring, ang General Trias Central Church, ang Country Meadow, ganun din ang Hulugan Tansa Church, Arbimar, si Pachit and Voltaire Ecasiano. At Brother Ronald. Yes, mabatiin ko naman yung mga fans natin dyan sa Saudi Arabia. Ayun. Ito, may si Brother Normal Cordial dito sa ating Facebook, no? Sabi niya, pabati po sila Norman at Bless Cordial of Saudi Arabia. Yan, binabati ko kayo. At ganun din po si Sister Lynn Dolo Buena Obra
sa Saudi Arabia. Kape-friend ko lang siya sa Facebook, Sister Lens. Follow at nakikinig sa atin siya. Ganun din si Elder June Banaag. No? Ayun. Magandang hapon. Yan ay magiging future sponsor Magandang natin. gabi, Elder Banaag. At yung isang born again nating taga-subaybay na isang kabataan, si Princess Mayer. Nakikinig din siya Magandang ngayon. gabi sa iyo, Princess. And si Brother Jojo Matapahan nakikinig at kasama raw niya ang Sumagaysay family. Magandang gabi po sa inyong pakikinig. Brother Jess, maraming salamat po sa Yes. pakikipag-sharing sa amin. And binabati rin po natin si Brother Ronald Toscano and Alberto De Jesus at si Brother Mervin Imperio at Marvin Flores. Flores. Yan, salamat sa inyo. At tayo po ay mananalangin. Okay, Brother Ronald? Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, aming Diyos. Salamat ng marami, papuri po sa inyo. Napakadakila po ninyo. Salamat sa programang Back to the Scriptures na patuloy yung ginagamit para po ilahad at ipakilala ang katotohanan mula sa inyong salita. Lahat ng ito ay aming dalangin. Basbasan niyo po ang aming mga tagapakinig sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. In humble adoration, I kneel before your throne. In brokenness, I seek your face alone. Above you, there's no other who's able to restore my soul. Come and make me whole. Breathe on me. Breathe on me. Power of God, come in and change me. And change me. You are all I need. Holy Spirit, Holy Spirit, breathe on me. I'm ready to surrender, to give you all my life, no matter what the cost or sacrifice. Reveal to me your calling, cleanse me from my